Gaano nga ba kagaling si Austin Reeves? Sa nakalipas na taon ay nakita natin ang kanyang improvement at ngayon naman ay nagpapakitang gilas ito sa FIBA Games. Ito nga ay nagbigay ng katanungan sa mga diskusyon kung gaano nga ba kagaling si Austin Reeves. Maaring siya isang overrated na player pero depende pa rin ito sa iba't ibang opinyon ng mga tao. Kung isa ka sa mga Lakers fans ay maaring sabihin mo na siya ay magiging future all-star player. Samahan niyo akong tignan ang ating video para malaman natin kung gaano nga ba kagaling si Austin Reeves. Isang malaking katanungan para sa Lakers ngayong offseason kung ano kaya ang mangyayari kay Austin Reeves. Ang Lakers kaya ay magagawang i-resign siya sa team. Siya kaya ay o-offeran nila ng max contract kagaya ng mga offer sa kanya ng ibang teams sa NBA. May mga balita pa nga na ang Spurs team ay nagpaplano na mag-offer sa kanya ng max contract. Pero bago dumating sa punto na makuha siya ng ibang team, ang Lakers ay binigay na sa kanya ang lahat ng kanilang kaya. Si Austin Reeves ay nag-sign ng $56 million para sa 4 na taon. At kung ikukumpara mo ito sa mga ilang contracts, ay masasabing maganda na itong kontrata sa kanya ng Los Angeles Lakers. Lalo na't sa ngayon ay tama lang at walang iniisip na problema ang Lakers pagdating sa cap situation. Isa sa maaaring magiging palaisipan kung i-assess natin kung gaano nga ba kagaling si Austin Reeves ay mayroon pa nga ba tayong aasahan na improvement mula sa kanya sa pagpapatuloy niya ng kanyang NBA career. Siya ay 25 years old na noong nakaraang katapusan ng May at ito na ang kanyang 3rd season sa NBA. Ang kanyang developmental curve ay medyo iba kumpara sa ibang player na nag-eedad ng 22 years old sa kanyang 3rd season. Pero kung pagbabasehan naman natin ang kanyang pinakitang improvement sa nakalipas sa 2 taon ay masasabing may pag-asa nga na mas mag-improve pa ito. Di naman dahil 25 years old na ito ay hindi na siya mas mag-improve pa sa kanyang pagpapatuloy ng NBA career. Patuloy na tumataas ang percentage ng pag-score niya sa ring. Mas marami rin siyang nagagawang assist at tumaas ang kanyang free throw attempts per 75 possessions kumpara sa kanyang rookie year. Siya rin ay isang efficient scorer na may true shooting percentage na 68.7%. Ang improvement na ipinakita niya sa nakalipas na 2 season ay talaga namang nakakabilib kahit na siya ay 25 years old na. Sa nakalipas na All-Star break ay maganda rin ang kanyang performance. Siya ay nakakapagbigay ng 17.6 points, 5.5 assists, 57.8% shooting from the field at 44.3% shooting from beyond the arc. At kung matatandaan ay umabot ang Lakers ng 16-7 record sa loob ng 23 game span. Idagdag mo pa na sa mga games na ito ay na-injured si LeBron James kaya naman mas mahaba ang oras na naibigay kay Reeves para makatulong sa opensa. Ang pick and roll ni Austin Reeves at Anthony Davis ay talaga namang epektibo. Mabilis ang galawan ni Austin Reeves para makontrol ang depensa at makascore. Makikita na sa elbow si White habang si Brown ay binabantayan siya. Dito ay titigil siya para mag-fake ng turnaround jumper kaya ma-out of balance si Brown. Saka siya gagawa ng paraan para makuha ang atensyon ng kalaban, saka ipapasa kay AD ang bola at dunk sa ring. Sa isa pang video ay makikita ang pick and roll nila ni Anthony Davis. Si Austin Reeves ay gagamitin ng screen ni AD para makakilos sa baseline na siya naman kukuha sa atensyon ni Looney. Nababantayan siya palabas ng wing position. At pagkatapos ay gagamitin niya ito na lumapit sa ilalim. Agad naman siyang babantayan ni Kuminga at Clay pero mabilis niya itong ipapasa kay AD na mawawalan ng pantay at sabay shoot ng bola sa ring. Tandaan na si Reeves ay isa ring mahusay na mid-range shooter. Siya ay may average na 52% on shots in floater range at 48% naman sa long mid-range jumpers. Sa kabuuan ay malaki ang percentage total niya rito. Kaya naman dapat mag-ingat ang mga defender sa mga ganitong sitwasyon sa galawan nila ng pick and roll. Sa isa pang video ay makikita na nakaabang ng kaunti si Aldama sa pagdepensa kay Reeves, imbis na mag-focus ito sa pagbantay kay Anthony Davis. Gagamitin naman ito ni Reeves para mas makuha ang atensyon ng kalaban, sabay pasa kay Anthony Davis at diretso shoot ng bola sa ring na talaga namang zero contest ang kalaban. Narito pang isang play kung saan ay makukuha ni Reeves ang atensyon ni Hartenstein. May iwan naman na open wide si Anthony Davis, sabay bitaw ng bola sa ring para sa 2 points. Ang abilidad niya na makuha ang atensyon ng defender bilang ball handler ay isang malaking factor dahil ibabase dito kung kaya niyang idala ang bola at malalaman kung bibigyan siya ng mas maraming minuto sa paghandle ng bola bilang offensive facilitator. Ang kanyang kakayahan kontra sa mga magagaling na defender ay patunay kung gaano siya kahusay na player. Narito naman ang isang isolation play kontra kay Aaron Gordon na kilala ring mahusay na defender. Magdidribble ito pasugod at biglang titigil at behind the back move kung saan ay ma-off-banan si Gordon. Aasinta ito sa kanyang shooting pocket sabay banat ng fadeaway shot na talaga namang imposibleng matapalan. Sa isa pang video ay makikita kung gaano siya kapasensyoso sa paghihintay hanggang sa makapwesto si Anthony Davis. Mag-fake muna ito ng tira sabay dribble muli sa harapan ni Kennard. Gagamitin ito ang braso para mapalayo ng kaunti kay Kennard at titira siya sa kanyang spot habang naiiwasan din ito ang pagtapal sa kanya ni Jaren Jackson at maishoot niya ang bola na wala
walang sabit sa kalaban. Dito rin ay gagamitin ni Reeves ang pag-screen ni Anthony Davis kay Jones para maiwan ito. Mapupunta naman sa alanganing posisyon si Jackson para mapigilan ang pick and roll ni AD at Reeves. Magsiswitch si Reeves sa left hand pero susubukang agawin ito ni Jackson. Kaya naman ididribble ni Reeves ang bola na mababa para mailipat sa kabilang kamay. Ma-outbalance naman si Jackson at agad papasok sa pag-drive si Reeves sa ilalim. Bago pa siya malapitan ng depensa sa kalaban, sabay bitaw ng bola sa ring at mag-goaltending pa ang kalaban. Walang problema sa pag-score ni Reeves gamit ang pick and roll. Kumpara sa ilang players na gumugugol ng 25% ng kanilang offensive possession bilang pick and roll ball handler. Si Reeves ay isa sa may best efficiency na player. May kita nga sa stats na siya ay naglalaro ng mas mababang minutes kaysa sa iba. Ang kanyang scoring efficiency bilang pick and roll handler ay maaaring bumaba kung mas madaragdagan ang kanyang minutes play sa mga darating pang taon. Ngunit kahit bumaba ang kanyang efficiency, ay hindi ito darating sa level na hindi na talaga siya efficient bilang ball handler ng pick and roll. Isa pang magandang pag-usapan kay Austin Reeves ay ang kanyang foul drawing ability. Siya ay di gaanong athletic pero wala itong takot sa mga contact. Siya ay may foul drawing rate na 20.7% sa kanyang shot attempts. Hindi niya lang ito maaaring gamitin para makapag-generate ng points, kundi mapapwersa din nito ang depensa ng kalaban na lumuwag at magbigay sa kanya at sa mga iba pa ng oportunidad na makapag-shoot sa ring. Base sa estimated plus-minus data, sa 30 games ni Reeves ay may record itong average pero pagdating ng kanyang game 90 ay bigla ang tumaas ang kanyang data mula sa APM ng negative 0.6 na umabot ng positive 1.8. Kung titignan ang kanyang total season APM ay meron itong 0.9 at isa na itong patunay na natapos niya ang season bilang isa sa best player sa kanyang class. Sa depensa naman ay masasabing maibubuga rin si Reeves pero di masasabi na isa na siyang elite defender. Isa rin itong importanteng bagay tungkol kay Reeves dahil kahit paano ay binibigyan nito ang kanyang effort sa depensa. Hindi natin masasabi kung siya ay magiging isang lockdown perimeter defender pero hindi rin siya maaring malitin pagdating dito. Sa 907 total possessions na nakasama niya si Anthony Davis ay nakapagtala ito ng 21 points, 6 assists per 75 possessions, 72.6% on shooting twos at 50% on threes. Ang record na ito ay nagpapakita kung ano ang kaya niyang ibigay bilang isang lead guard. At ang record na ito ay kaparehas na sa isang all-star numbers o pang role player numbers. Isang malaking katanungan dito ay kung ang kanyang performance, production at efficiency ay mananatili kaya sa puntong magfo-focus na sila sa pagdepensa sa kanya. Dahil sa ngayon ay masasabi kong talagang efficient player siya. Pero kung mag-uumpisa na siyang mag-isip kung siya ay nasa sitwasyon na kaharap niya ang second best defensive team kaysa sa third best defender team ay siguro makikita niya sa kanyang sarili kung mababawasan ang kanyang efficiency. At para naman sagutin ang ating tanong kung gaano nga ba kagaling na player si Austin Reeves, walang duda na siya ay magaling na player. Sa best case scenario ay isa na siyang all-star caliber level of guard at sa tingin ko ay magiging mahusay siya na starting caliber guard sa mahabang panahon. Kayo, ano sa tingin nyo ang aasahan natin kay Austin Reeves sa upcoming season ng NBA? Sabihin nyo sa ating comment section. At dyan nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood.